Grabe, ang haba na rin nung nung niraran ng gera. Oo, tol, ilang taon na. Tsaka ilang taon na, tsaka hindi lang ano yan, 'di ba? Nagsimula yan yung ang pinaka-recent na naalala ko ay sa Afghanistan tsaka yung Civil War, yung bigla nag-pull out nung panahon pa ni Pinaalis niya yung nakabantay sa... Oo, sa Afghanistan totally pina-pull out si Biden, 'di ba? Bago yung term ni Trump, no. Before pa nun, meron pa sa Africa may civil war din na nangyayari doon Kumbaga, tapos nagkaroon ng Russia-Ukraine nga. 'Di ba? Tsaka itong kay nga lang, recently lang din natapos yun Kasi may lumabas na documentary last year. Oh. Bin Laden. Oh. 'Di ba? Parang kailan lang din naman talaga na case closed talaga na haba kasi nung kailan pa yung 9/11 Hindi pa nga ako buhay nun Kumbaga ano lang Tapos na nila, buhay na ako no. Kumbaga ano lang hindi lang natin alam, pero yun nga, may mga Cold Wars na hindi kasi siya World War pero may nangyayaring gera. Hindi natatapos yung gera. Sa example sa Pilipinas, NPA sabay sundalo. Pag magkakasalubong puputukan Di ba? Hindi mo naman alam sino maunang magpaputok parehas kayo wanted sa magkabilang grupo, di ba? So kahit sa atin nga mismo sa mga bundok lang natin Kami nakaka-experience kami niyan, tol, pag nasa campsite kami. May narinig putukan. Wala nang makakababa nun or lahat baba na agad. Pero usually yun, wala na munang bababa. Kasi bakit ang sundalo, pwedeng sumabay ang mga NPA pababa sa mga pababang tao. Kaya walang makalabas, walang makano. Padahan-dahan yung sundalo, nakikita namin. Pero totoo ba ng hostage ang NPA? Hindi naman, Hindi, diba? tol. Kasi local din sila Yan na nga, parang ako bilang ganito, mahilig sa mga ganito, camping, ganyan. Na may mga encounter na rin ako habang nagda-drive ako ng van. Dahil nga nagtutourist van ako checkpoint. dati. May nadadaanan ako, hindi naman tol, parang halata mo nga na NPA sila or usually hinahanap lang naman nila identification mo. Kung hindi ka naman nandun sa mainit na pangalan sa kanila, kunyari, ka ng general, anak ng ganito, parang apelyido mo. Dun ka lang naman naiinit sa kanila, pero pag hindi, daan ka lang. Ganun. Ayain mo sila kumain. Kumbaga, tagaroon lang din sila Lalo na sa mga campsite, sa mga bundok-bundok sa taas talaga. Kasi may mga parte na hindi na nga nadadaanan, sila, parang sa kanila na yun. Sige lang, tol. Parang sa kanila na yun. So, nadadaan kami doon kasi nga, tumutumbok kami ng panibagong lugar May mga falls, panibagong falls na pwedeng bisitahin, ganyan. Minsan may makakasalubong ka talaga na parang, wala, normal lang. Ganon. Sa lang talaga sila, natitrigger, ganyan, pag-asundalo. Kaya wag ka nga daw ikakamo. Di ba? May mga tinatanong yan, lalo na sa mga ibang parte ng Pilipinas. Nakakamo ka na sombrero Sundalo ka ba? Yeah. Tsaka meron pa yung mga dyan Siyempre, di ba, minsan ginagawang pamorma yung mga brand ng mga mga police, di ba? Mga damit. Minsan ginagawang pamorma din. So yun nga, mga ingat-ingat kayo. Ingat kayo. Sa mga lugar dyan sa Pilipinas kung saan nyo susuotin yung mga ganun. Parang gang nga rin no? Parang ingat-ingat ka sa kulay na ibabandera mo sa lugar kung saan, di ba? Mag-plane ka na lang. Mag-plane ka na lang, no? Grabe na din Mga bata nga lang sa atin, grabe, no? Yung sa kalye, yung riot. Dati may riot, pero hindi ganun yung edad ng mga nagra-riot. Totoo. Tsaka, ewan ko on recent, hindi na kasi talaga siya, alam mo yun nga parang nauso na naman nga yung mga ganun sa atin sa Pilipinas like, nabuhay na naman yung mga ganun. Kinugulpi, no? Isa laban sa lahat, ganun. Kabat. Oo ba? Sa sariling bansa nga natin, ang gulo-gulo na no? Maliit pa lang na ganyan, hindi na na-handle. Paano pa i-handle yung isang gera? Diba? Kaya nga minsan, makikita mo kung sino yung mayayaman na bansa yun yung may mga malalakas na military. Kasi nga, malaya silang nakakapag-negosyo dahil nga, may sila may muscle sila Kumbaga, meron silang kayang patunayan sa mundo Kaya doon mo makikita yung mga bansang malalakas sa military, yun yung hindi lahat. Kasi India naman, nakita mo naman yung
poverty rate ng India din. Pero ang yaman ng military nila. Isipin mo, India may top 3, top 4 na military sa buong mundo. India. Pero ang hirap ng bansa nila, kung titingnan niyo yung mga video rin sa India, parang Pilipinas nga lang din eh. 'Di ba? Kaiba lang ng lugar pero parang Pilipinas din ng India. Pero doon ka naman matutuwa. At least malakas yung military nyo. Sa atin ganun na, mahirap na, wala ring power yung military na. I mean, may power at a certain level. Pero kumbaga yung katulad ng mga ganun na meron kay nuclear siguro weapon. para na lang din sa mga hindi pa nakakalabas sa Pilipinas, no. Grabe yung ibang bansa na parang to say na masakit man na pag-iiwanan yung Pilipinas o tinatanggap ko na siya. Dito namin siya tinitignan sa perspective na nakatungtong na sa ibang bansa na maayos. Totoo, diba? Speaking of, si Payat nga si Ricky, bumisita lang dito nitong nakaraang linggo, no. Shoutouts nga pala kay Ricky Discarte, no. So yun, ito yung pinag-uusapan namin, makwento ko lang. Yun nga, kahit siya, na-amaze siya ng tangina. Nung pagdungtong niya araw ng Hong Kong, tsaka dito nga sa Macau, napapaisip siya na, tangina, bakit ginto sa Pilipinas? Alam mo yun, nako-compare na nila kasi nga, tulad nga na sabi mo, base sa taong nakalabas na ng bansa. Kumbaga, nako-compare nila, tangina, grabe yung sistema dito, ang galing, no? Ano yan, Ron? Ba't ginto ganyan? Tangina, grabe, disiplina ng tao. Ang galing nung stoplight talagang tumutunog Tapos na-amaze sila na pag tumatawid. Kasi ganoon parang inano ako ni Payat na, uy, huwag ka muna tumawid, may kotse. Sabi ko, relax ka lang, nasa pedestrian ako. Ay, hindi nga. Gagi. Common yan. Oo. Common ng Kasi mga Pilipino. siyempre sa Pilipinas, kahit pedestrian din, tangina, didiretsuhan ka eh. Diba? Pero dito, hindi, tao yung rules yung nananaig. Tsaka sabi niya, grabe no, disiplina lang talaga, no. Tangina, mga Pinoy lang talaga mga kupal, sabi niya eh. Alam naman natin 'yan sa mga nanonood. Kumbaga, pag sabi ko nga kung nakapunta na kayo ng ibang bansa, makikita niyo yung diferensya ng disiplina ng mga tao. Tulad yan, nagulat siya na tangina, mga kotse talaga, yung mga driver talaga yung humihinto sa pedestrian. Kasi sabi ko sa kanya, nung pagtawid namin ulit, tignan mo tatayo lang ako dito, hindi gagalaw yan. Tumayo ako mga 3 seconds. Sabi ko, mga ganun lang. Siyempre, magigising, bubusinahan ka na niya pag di ka naman tumuloy. Kumbaga, pinakita ko lang sa kanya na talagang, na talagang hihinto sila. Sabi kong ganun. Tapos yun nga, yung mga natutuwa nga raw siya, yung mga nagyoyosi, meron lang pwestuhan. Certain na. Kasi nagulat siya, Ron, nagyoyosi ka, naglalakad. Pwede naman yan. Kaso, yun nga lang, pagka itatapon mo, disiplina nga lang talaga. Kasi ikaw na mahihiya kung galing ka ng Pilipinas. Ikaw na mahihiya na hindi makinig at sumunod sa patakaran. Yung parang ako sa tutusin lang, yung magyosi na lang sa daan ng Macau, nakakahiya dun sa mga matatanda dito mga kaso hindi mo nga bilang Pilipino, aminado naman ako na nahirapan akong baliin yung ways na yun. Pero nung una, sumunod din talaga ako nung sa smoking area ka lang magyosi, wala kang magagawa. Pero yun nga, kumbaga, meron pa rin naman guys, meron pa rin naman ng mga nagtatapon pa rin sa lapag. Pero hindi katulad sa atin sa Pilipinas na talagang yung kalsada, may mga plastic ng chichirya. Alam mo yun, yung pagkatapos mo kainin, tatapon mo lang sa kalsada. Kami yung takot namin dito sa simpleng pagtapon ng kalat. Krimen na eh. Pag-iwan ng ganito, parang crime na siya eh. Gumura, umihi sa gilid. Yun, lalo na yun, yung pag-ihi sa gilid. Diyos ko, walang umiihi dito na sa broad daylight, tanghaling tapat, may umiihi sa kung saang sulok. Sa atin sa Pilipinas, paglabas mo ng bahay, may umiihi sa kanal, may umiihi sa poste. Kumbaga, doon mo makikita na parang, alam mo yun, ang baboy, ang hygienic. Isipin mo, may dumadaan sa kalye na mga estudyante, tanga na may umiihi sa poste, di ba? Parang, alam niyo yun. Baka nga kung ang babae pwedeng umiihi ng gano'n, baka magulat ka, pati mga mga Pilipina, may mga umiihi rin sa kanto. Isipin mo na nga lang yung gulat natin. May asong gala sa Macau. Kasi guys dito, bihira yun, yung may mga asong gala. Kumbaga bihira kami makakita nun, kaya parang nagugulat kami pag, ba't may asong gala dito? Diba? Kasi tignan sa Pilipinas, napakaraming asong gala. Kahit nga tanga na sa recto, may tumatawid na aso. Di ba? Parang lain ng difference. Ang sarap i-apply nung mga natututunan dito sa Pinas. Kaso, hindi na.
Kasi nga parang it's too late, ganyan. Oo, kasi kahit sabihin mo na may pagbabago yan, tol, wala na, nasa ano na yan eh, nasa sistema na ng Pilipinas yan. Kumbaga, yung makikita nyo siguro mga disiplinado, kumbaga, ano na lang yun, nasa sa tao na lang yun. Pero, nasa Choice ano na talaga, choice talaga yan. Para umayos yung Pilipinas, choice ng lahat ng tao. Hindi lang pwede 50%, 70%, kailangan 100. Kasi hanggat may isa dyan na sobrang pasaway, walang mangyayari. Tsaka nasa kultura na kasi dito ever since ganun na kasi patakaran dito eh. Tsaka yung kasi maganda pag nasusunod yung batas. Kasi sa tingin mo kung dito sa Macau kung hindi naman nai-implement ang batas ng matindi, sa tingin mo magsusunuran rin yung tao? Hindi rin. Kasi alam nilang ba't naman na makikinig? Wala namang consequence, wala namang parusa, di ba? So hindi rin makikinig yung mga yan. Ang maganda kasi dito, kaya sumusunod ng mga tao kasi takot sila. Natangin na pag nahuli ka ng ganito, nagyosi ka sa ganito, 1.5 agad. Totoo. O kaya may mga lugar na kundi lang, buti sana kung fine lang, may mga kaso dito na makukulong ka ng 3 araw. Yung mga limbawa, yung drunk fighting dito sa atin, hindi naman hinuhuli yun eh. Parang halimbawa pag may mga lasing na nag-aaway na nagsusuntukan, hindi hinuhuli. Dito pag nahuli kayo ng nag-aaway kayo, tapos lasing kayo, tangina parehas kayong kulong, mga 3 araw hanggang 1 linggo. Hanggang may mas masama. Oo, bail pa yun ha. Hindi yun yung parang i-confine ka lang. Talagang kailangan mong tubusin din yun. Magbabayad ka pa rin nun. So ganun. Kumbaga dito kasi takot yung mga tao dahil alam nila may parusang kaakibat. Sa atin kasi wala eh. Kahit sabihin mong may patakaran, may kakilala ako sa ganito. Wala na. 'Di ba? Dito walang kakilala eh. Pagka ano talaga makinig ka. Tsaka sa atin malaking bagay ang pera eh. Gumagalaw talaga pera sa atin eh. Kumbaga pangit na sabihin. Nakatanim na kasi. Nasa sistema na nga, kumbaga kultura na eh. Kaya nga sabi lang sa atin, pag may pera ka, para ka ring Diyos eh. Kasi wala ng flood control. Ilang bilyon yun. Tapos isipin nyo, speaking of flood control, may nangyari ba? May nahuli ba? May nahuli na ba? May nahuli na ba? May nahuli, pero yung nahuli, alam mong pamigay na eh. Pamigay oh. Kumbaga, wala ka nang kawala. Sige na. Kumbaga ikaw yung alay. Pero alam nating hindi yun yung mga nasa ulo nun. Kasi yung mga yung contractor lang naman yun eh. Asa na si Atong Ang. Kasi, diba top most wanted? di ba? Hindi nila makita. Pero maniniwala ka ba hindi nila makita yun? Kung talagang gusto nyong umayos yung bansa, ayos yan. Money talks nga. Diba? Pero alam nila kung nasan yun. Hindi mag-ano lang siguro, pwedeng, ayokong, siguro sa Pinas AA. pero kasi pwedeng ano yan eh, for the longest time, tsaka hindi lang naman unang kaso niya yan eh. Way back 2000s pa, may mga kaso na yan about dyan eh. Pero kumbaga, alam mo yun, parang, minsan naiisip ko, kaya lang naman ngayon na pinaginitian kasi baka mamaya may hindi na napagkasunduan sa pinakataas eh. Siguro, hindi na nagkasundo sa bigayan or sa ganito. Hindi. Yung kay AA, feeling ko to cover up yung flood control. Kasi or sabihin natin, basta magpaputukan muna ng ibang issue. Yun nga, maglabas ka ng na hindi tayo maapektuhan. Para pinalalamig lang nila. Tapos, alam mo yun, yun ang mabaling yung attention. Kasi isipin mo yan nga sa flood control, no? Yung sinasabi na huli yung mga contractor, yung mga diskaya. Hindi naman yun yung puno nun eh. Contractor nga guys eh. Ito isipin nyo, contractor. So hindi pa rin makakapag-project yan kung hindi binibigyan ng project ng mga nasa gobyerno. Maliit pa yung nakaidiskaya sa totoo. Wala yun. Maliit pa yun. Kumbaga, pero nakakalula na, di ba? Bilyon. Pero maliit pa yun guys sa mga napunta sa mga nasa pinakaulo niyan. Para sa akin yun, si Diskaya parang ano nga lang, puppet lang yan. Yun nga, guinea pig. Guinea pig ka na ikaw sasalo lahat ng to. Pero nandito pa rin kami nakatago. Tsaka ano lang yan, siguro pwedeng pinalalamig lang. Sige, yan nyo lang. Makakalaya din yung mga yan. Parang, alam mo yun, kasi syempre parang ano lang yan, kailangan lang na may ituturo. Tsaka yung mga tao nasa taas, sila lang naglalaro niyan. Kumbaga, pahiyaan on a national level lang yan. Parang hindi naman sa though na pag-uusapan lang naman. Yung ano nga lang eh, 'di ba, yung Romualdez tsaka Marcos, 'di ba? Magpinsan yun eh. 'Di ba? Magkamag-anak yun eh, pero 'di ba parang pinaano ni Marcos. Kumbaga malamang may mga hindi lang pagkakasundo yan kasi magkakapamilya yan eh. Na kumbaga ang nangyari nga lang sa teleserye on a national level na kumbaga kung tayo nag-aaway tayo sa loob ng bahay. Yung mga magkakapamilya nag-aaway sa loob ng bahay. Sila parang nag-aaway lang din sa loob ng bahay yan pero
sa buong Pilipinas. Pinas. Parang nagpapahayaan lang sila. Kumbaga may mga hindi lang pagkakasundo yan sa ibabaw. Diba? Alam mo, naisip ko tuloy kung tamang i-upload ko to. Pero hindi, ano lang naman to eh. Kumbaga, open. Own perception. Oo, wala naman Own kaming, perception. kumbaga itong mga sinasabi namin, base lang rin naman sa obserbasyon namin. Oo. Opinion lang naman namin to. Lagi naman yan nasa tao paano nila iti-take yung mga napapag-usapan na ano eh. Tsaka, ano naman eh, parang, Tsaka hindi natin alam, baka may punto talaga yung napapag-usapan natin. Diba na parang, sa ibang tao may magme-make sense, sa iba, hindi ko naman pinipilit lahat makinig, ganyan. Pero diba, sa iba, may mapupulot pa rin sila. Kasi nga kailangan maging aware ka, hindi ka pa pwedeng papatay-patay lang sa ano. Isipin mo, taxpayer ka. tsaka hindi naman, putang ano naman. Taxpayer ka, pero ganon, kinukuha niya lang yung tax na pinaghihirapan mo ng ilang taon. Tsaka hindi naman siguro tayo maano niyan kasi hindi lang naman tayo nag-uusap about sa ganitong topic. Yung iba nga, 'di ba, nagrarally pa yung mga artista, 'di ba? Totoo. Kumbaga, binobocalize din nila yung mga tsaka alam din nila yung mga nangyayari. Alam mo 'yun. May mga kakilala rin sa loob yung mga yan. Awareness talaga. Kaya ng awareness, ganyan. Ng mga bagay-bagay. Hindi ka pa pwedeng ganun. Tsaka ang ano lang yan, ang pinaka-solusyon na lang yan ako sa nakikita ko ngayon sa nangyayari. Kasi feeling ko kahit ano namang protest or rally ng mga Pinoy, wala tayong magagawa dyan. Kumbaga regime yan eh. Kumbaga kahit sabihin nyo, okay, sige, may mapatalsik, ganito, ganyan. Pero hindi naman yun eh. Kumbaga ang dami niyan sa loob. Hindi lang naman isang tao yan. Sabi ko nga mga hindi lang pagkakasundo yan. Parang party-partido yan eh. O pag partido ng ganito, may mga maiinit na tao sa gobyerno. Kumbaga party-partido yan eh. Ganun lang naman yun eh. 'Di ba nung panahon ni na Noynoy ang nadidiin, 'di ba, mga Marcos. O nung panahon naman ni Duterte, kakampi nila ang mga Marcos. Ngayon naman mga Marcos magkaaway naman ng mga Duterte. Kumbaga mga ano lang yan, tol. Di naman sa tayo guys, mga maliliit na tao lang tayo sa Pilipinas. Kahit sabihin mo may kakilala kayo sa ganito o kakilala sa ganyan, maliit pa rin kayo. Iba pa rin ang laro nila. Kumbaga, kung ano yung napapanood yun sa palabas, totoo yun. Yung mga sinaunang tinatapik. Excuse me. Napaka-totoo nun na nangyayari talaga sa Pilipinas. Ang solusyon dyan, kasi ako naisip ko ano rin naman ako, isa ako sa mga nag-a-advocate ng pagbabago. Siyempre lahat naman tayo gusto natin ng pagbabago sa atin ng maayos, 'di ba? Pero sa nakikita ko yung sa makatotohanan lang tayo, hindi natin kayang gawin 'yun nang walang asin talaga matinding opposition, no? Kasi unang-una, totoo lang lahat naman 'yan bayad eh. May mga taong nababayaran talaga sa gobyerno, sa army. Magkakaroon lang siguro ng pagbabago is kung walang ganon, walang bayaran na nangyayari. Tsaka kung ang suporta ng militar ay nasa masa. Kasi kaya naman malalakas ang loob ng mga nasa gobyerno kasi nasa kanilang militar. 'Di ba? Parang kaya nakakatawa nga yung sa Indonesia ba 'yon? Yung nagrally, yung talagang sinunog yung bahay ng mga sa Indonesia yun, 'di ba? Nepal ba? Yung talagang pinasok nila yung mga bahay ng mga corrupt, 'di ba? Tapos talaga pinagsusunog, talagang hinahunting nila yung mga government official na konfirmadong corrupt. Alam mo kung ba't lang naman nila nagawa yun? Na isipin mo, paano ka makakapasok sa bahay ng opisyal? Kaya lang naman nangyari yun, guys, kasi pati yung militar ay sawa na sa nangyayari. Ngayon, ang militar nakakampi na sa masa. Kasi kahit yung mga militar nila is gusto na rin ng pagbabago. Kaya lang naman nila gawa yun. Na nakakita nga ako ng parang video dun na may mga naka-uniform, yung mga parang 'di ba pag may rally may mga police na may mga shield. May mga naka-ganun dun sa Nepal. Pero hinahayaan nila yung tao nasa gilid sila. Oo, parang anong nangyayari, parang kunyari, di namin kayo nakikita. Ganun sila. Di, wala kami nakikita. Kumbaga, ginagawa nila yung duty nila, pero nagpapatay mali siya rin sila sa nangyayari. Kasi nga, kampi na sila sa masa. Kasi isipin mo nakakapagpadala sila ng bantay sa bahay na walang tao. Parang may mga nakabantay na pulis. Di ba? May mga nakaposte. Pero nalulusutan pa rin. May lumabas daw na sasakyan. May lumabas daw na ba't di na lang kasi hayaan ng mga pulis? Isang bahay lang naman yan, isang buong pamilya lang naman yan eh. Kaya diba, parang kesa dun sa
karami-rami na ng pamilya na naapektuhan, bansa yung naapektuhan, ba't hindi pa ba nila ibigay yun? Parang binibigay na nga yung iba eh, di ba? Nakukulong na nga yung iba eh. Tsaka para magkaroon ng trauma, di ba? Oo. Kailangan makanuan din yung mga yan na, may power kayo ngayon, may pera kayo. Pero kapag dami na nung tao yung kalaban nyo, marasa na, hindi walang nila kwenta kaya yung yun. pera nyo. Mangyayari kasi yan. Grabe tol. Oo, kasi yun nga, babalik tayo sa Pilipinas. Mangyayari lang yan kung ang suporta ng militar ay nasa masa. Pero hindi, magkakampi kasi ang mga korap at ang iba, hindi ko nilalahat magkakampi ang mga korap sa gobyerno at ang mga korap sa militar. Kaya, wala mangyayari. Kumbaga, kailangan totality yan eh. Ganun dapat eh. Pero eto nga, babalik tayo sa solusyon ko para sa mga kapwa namin Pinoy, no? Pinaka the best niyan, magpayaman na lang din kayo. Wala, kasi sa Pilipinas basta may pera ka, maluwag gumalaw eh. Kumbaga yun na lang kasi wala tayong magagawa dyan. Yung pagbabago. Baguhin nyo na lang yung mga sarili nyo na lang. Huwag nyo nang isipin yung kasi may stress lang kayo dyan eh. Wala naman tayo magagawa eh. Huwag na maka-8choso. Wala naman tayo magagawa sa ngayon. Hindi ko pa rin naman kino-close yung ng pagbabago, no? Pero ang the best yan, mag-focus kayo sa sarili nyo, magpayaman kayo para, tas wag nyo nilang pansinin. Ganun din naman eh. Kasi isipin nyo, sila nga gumagawa ng illegal eh. Diba? Pero hindi ko naman sinabi magpayaman kayo ng illegal. Laban pa rin tayo ng patas pa rin. Pero, yun nga, may mga bagay na sa tingin nating mali. Pero kung hindi naman talaga talagang totally mali na wala ka namang inaapangan at wala kayo na agrabyado, is okay lang yan. Minsan sila nga gumagawa ng illegal eh. Ba't tayo hindi? Pero hindi yung talagang illegal na Pero alam mo yung masakit? Sample ko na lang street vendors. Illegal sa kanila. Hinuhuli nila. Kinukuha nila yung mga gamit. Ganito. Mga barangay, mga polis, mga diba? Pero, kapag ito yung naagawa ng malaki, protektado. Ganito, totoo. ganyan. Pero kung tutusin, yung mga pinaprotekta nila, illegal din. Diba? Pero yung mga inaatake nila na street vendor, tangina, pamura lang to pakyo dun sa mga yung mga wala talagang parang aagawin yung bike, aagawin yung ganito, stante. Tangina yan na lang yung buhay niyan. Kinuha nyo pa. Pero yung mga malalaki na, sila naman yung may buhay na dapat kunin talaga natin para mapasatin. Tangina yun pa yung binabantayan nyo. Kaya, tsaka isipin mo, sige, sabihin na nating by rule illegal. Pero lumalaban ng patas yun, yung tao. Hindi naman droga yung tinda nun eh. Tsaka isipin nyo, yun na nga lang eh. Gulay, prutas. Yung mga nasa gobyerno nga eh. Yung mga ibang pulis nga eh. Dahil na, mas may ginagawa pang mas illegal pero wala lang. Kasi diba? Kasi bayad kayo? May power ganun. Lagi na lang ba kailangan may bayad yung parang talagang kailangan ng yun nga kailangan magpayaman ka na magpayaman. Yun na lang, mag-focus ako na masasabi ko madedetermine mo yung isang bansa kung kaya mong mamuhay ng hindi ka mayaman, ng simple lang. Parang dito sa Macau, though ordinaryong tao ka lang, hindi ka mayaman, hindi ka mapipiling dito, maliit. Pantay-pantay. Sa totoo lang dito sa Macau, wala talagang wala talaga yung rich or poor. Kumbaga, basta may trabaho ka maayos, parang lahat magagawa mo. Kami bilang parang blue card holder lang, ganyan, hindi kami mga residente dito, pero masabi namin na kaya naming sumabay sa buhay na meron yung yung mga mayayaman din. Totoo. Kasi yung mga mayayaman dito, simple lang din eh. Kumbaga, basta may stable na trabaho ka dito, lahat din ng nagagawa ng mga mayayaman na magagawa mo. Hindi pagdating sa'yo. Kaya dyan sa Pilipinas, hindi ganun yung laban. So, magpayaman talaga kasi kapangyarihan kapag may pera ka sa Pilipinas. Tsaka yun nga, yun talaga yung way out. Alam mo siguro, naisip ko yung mga gumagawa ng illegal sa atin, no? Siguro, hindi mo rin sila masisi, no? Kasi, baka pwedeng yun din ang katwiran nila eh. Yung mga iba nga, yung mga nasa gobyerno nga, dapat sila pa yung mga nag-aano sa atin, sila pa yung nangungurakot ng harap-harapan. Ba't tayo matatakot gumawa na illegal? Sila nga, illegal din lakad nila. Diba, pwedeng, baka mamaya, yun din ang katwiran nila eh. Diba? Masisisi mo ba yun? Hindi, diba? Kasi baka pag sinabi yan, mapapaisip ka, o nga, no? Mag-illegal.